So mga kamamay, minsan ba sa buhay nyo na itanong nyo na kung papaano kung ang isang lalaking nakilala kong ito ay hindi po pwede sa akin? Okay, so papaano ba ako makakalimot sa isang lalaking minahal ko ng sobra? So ngayon sa video ito mga kamamay, yan ang ating pag-uusapan kung paano nyo ba aalisin sa isip at puso nyo ang isang lalaki na hindi po pwedeng makasama sa habang buhay. So bago ang lahat mga kamamay, don't forget to click the subscribe button at mag-like sa video ito if ever na gusto mo yung mga videos na ginagawa ko. Kung napindot mo na yan, maraming salamat at simulan na natin ang topic natin ngayong gabing ito. So paano nga ba makakalimot sa isang lalaking minahal mo ng sobra? So ito yung unang tips para magawa yan. Isipin mo palagi na hindi ka magiging masaya sa kanya. Yes mga kamamay, kahit mahal mo siya, kahit nagmamahalan kayo, isipin nyo yung possible na magiging bunga in the future kung ipagpapatuloy nyo ito. Ibig sabihin, kung mahal mo siya, kung malaki yung gusto mo sa kanya, pero possible lokohin ka rin naman niya, di ba wala rin? Masasaktan ka lang. Isipin mo yung possible na mangyayari sa hinaharap. Hindi ka maaaring maging masaya sa kanya. Hindi ka maaaring maging maligaya sa kanya. Sasaktan at lolokohin ka lang niya kapag ka nagkatuluyan kayo. Lagi mong isipin yun kamamay, yung sarili mo, yung kaligayahan mo. Tandaan mo kung hindi ka magiging masaya sa kanya, bakit kailangan pang ituloy, di ba? So yun yung isang bagay na kailangan nyo palaging isaisip. Palagi niyong tingnan, silipin, para sa ganon, mawala o makalimot kayo sa isang tao na yan. Okay? Kasi the more na palaging iniisip nyo, ay gusto ko yun. Dapat maging kami. Pero kung iisipin mo na, ay teka lang, kahit gusto ko yun, sasaktan lang din naman ako, di bali na. Maghahanap na lang ako ng ibang mas deserving sa pag-ibig ko. Yun ang tamang gawin kamamay. Huwag niyo pong isipin na magiging masaya kayo. Ang isipin nyo ay hindi kayo magiging okay kapag diniretso nyo yung mga mutual understanding na nararamdaman nyo tungkol sa kanya. Kaya mas mahalaga pa rin na isipin nyo na kahit kailan ay hindi kayo magiging masaya kasama yung lalaki na yon. So number 2, pilitin mo na mag-focus sa ibang bagay. Yes mga kamamay, kasi ang hirap sa mga kababaihan kapag ka sobrang na-in love, kapag ka sobrang nagkaroon ng puwang yung lalaki sa puso nila, kahit sa pagtulog iniisip kahit sa trabaho iniisip kahit nga lumipas ang isang taon, sariwa pa rin sa kanilang isipan at puso. Advice ko lang mga kamamay, kung gusto nyo talagang makalimot sa isang lalaki, mag-focus kayo sa ibang bagay. Huwag palaging lalaki ang isipin ninyo. Mag-focus kayo. Hindi lang naman yan ang dapat yung gawin sa araw-araw na ginawa ng Diyos Okay? Mag-focus kayo sa improvement ninyo sa inyong sarili. Mag-ayos, magpaganda, magnegosyo. Basta kung saan maaaring ma-divert yung inyong pag-iisip sa isang lalaki, gawin nyo mga kamamay. Kasi maaaring makalimutan mo yan sa sobrang kabisihan mo. Okay? Pero kung ikaw naman yung magpupush na isipin yung lalaki sa araw-araw, problema mo na yon. Problema mo na palagi siyang isipin, sige ka, hindi ka makakapagtrabaho, hindi ka makakagawa kasi isipin mo nang iisipin Okay? So yan ay torture sa inyong mga utak, sa inyong mga isipan kung palagi niyong iisipin ng isang lalaki. Hayaan yung lumipas ang araw. Hayaan yung lumipas ang oras. Okay? So lalo niyong maiisip kapag ka palagi niyong iniisip. Pero kung kayo'y nakapokus, may pinagkakaabalahan kayo, malamang sa malamang, mabilis niyong makakalimutan ang isang lalaki kapag ka ganon. Huwag ka lang magpadala sa nararamdaman mo. Ang hirap Masyadong emosyonal ang mga babae. Kapag ka naalala nila yung pangalan, pati yung pinagdaanan nila, naaalala. At ang hirap umahon pagka ganyan. Kaya kung ako sa inyo mga kamamay, mag-focus na lang kayo sa mga bagay na makapagpapaunlad sa inyo. At sigurado pa na magiging maayos ang buhay ninyo at hindi lang kayo magiging masaya in the near future. At pasasalamatan nyo pa ako mga kamamay na ginawa nyo mag-focus sa ibang bagay kaysa isipin ang lalaking nagpaluha sa inyo. So next, sikapin mo na magbigay o mag-entertain ng ibang tao.
Okay, magbigay ka ng oras sa ibang tao, mga kamamay. So, alam niyo po, mga kamamay, kapag tayo ay masyadong na-in-love sa isang lalaki, nakakalimutan na natin yung mga taong gustong pumasok sa buhay natin. Kahit nga yung mga gustong makipagkaibigan, hindi natin ina-accept eh. Kasi nga, masyado tayong busy sa lalaki. Masyado tayong busy sa partner natin, sa ating asawa, sa ating jowa. Nakakalimutan na natin na entertain pa ng ibang tao, which is normal lang naman yon. Okay lang din naman yon kasi nasa sayo naman ang desisyon. Pero kung ikaw nga ay niloko, halimbawa niloko, iniwanan, o kaya naman may nalaman kang hindi maganda sa isang lalaki kung bakit iiwanan mo siya, kakalimutan mo siya, napakagandang gawin, mga kamamay, na i-entertain po ninyo. Kahit paminsan-minsan lang, yung ibang mga stranger na gustong pumasok sa buhay ninyo. Huwag nyo silang tingnan bilang makakasira sa sarili ninyo. Tingnan nyo sila para ma-divert yung inyong nararamdamang sakit papunta sa ibang sitwasyon. Para sa ganon, unti-unti mawala yung nararamdaman mong lungkot, sakit, pighati mula dun sa taong gumawa sa iyo niyan. Okay? So makakatulong, mga kamamay, yun na entertain ka. Malay mo diyan pala sa tabi-tabi, makakilala mo talaga yung pinaka-soulmate mo talaga. Maraming ganyan, mga kamamay. Hindi mo man lamang nakikita sa ngayon, pero nandyan lang palagi sa inyong tabihan, yung mga taong handang tumulong, handang dumamay sa inyo. Okay, good and bad times man yan. Kaya, mga kamamay, i-open ninyong mga mata and also i-open nyo na rin ang inyong mga kamay, ang inyong mga palad para sa ibang tao. So, learn how to communicate with others para sa ganon, ma-develop din po yung tinatawag na pakikipagkapwa-tao ninyo sa ibang tao, sa mga stranger. Masaya kaya? Pagka ganon, kung sa tingin mo, iniwan ka ng partner mo, sinaktan ka, pinagpalit ka, mas masayang makipag-entertain ng panibagong chapter ng love story mo. Pero huwag ka magmamadali, yun ang advice ko. Kasi kapag ka nagmamadali po tayo sa lahat ng ating desisyon sa buhay, dyan tayo mas nagkakamali. Ika nga kung tayo nagmamadaling tumakbo, kung tayo man is matitinik, malalim din po. Kaya dahan-dahan lang. Okay, so trust the process. Okay, so darating din naman yun Darating din naman yun sa buhay ninyo, darating din naman yung taong babago ng buhay ninyo. Kung hindi man siya yung para sa inyo, may mas better pa dyan. Kaya kung ako sa inyo, mga kamamay, kailangan magbigay ka rin ng oras sa ibang tao. Okay? So next, baguhin mo ang itinatakbo ng pag-iisip mo. Yes, lagi ko sinasabi sa inyo, mga kamamay kung kakahapon nangyari yung breakup ninyo, kung nung isang linggo lang nangyari yung breakup ninyo, sariwa pa yan. Pero huwag nyo naman palaging isipin ang isang lalaki. Baguhin yung pag-iisip ninyo. Kasi diyan nagsisimula ang lahat. Diyan nagsisimula ang sakit, ang pighati, ang lungkot sa inyong pag-iisip sa kanya. Hindi nyo kasi matanggap na iniwanan kayo Okay? Hindi nyo kasi matanggap na ipinagpalit kayo hindi na nga kayo mahal. Meron na nga siyang ibang minamahal. Kaya ang tanging nyong gawin is accept lang, mga kamamay, the truth. Hayaan nyo sila. Kung kayo iniwan, hayaan nyo sila. Huwag nyo silang hahabulin. Basta sa akin lang, baguhin yung takbo ng pag-iisip ninyo. Huwag kayong maghabol, huwag kayong malungkot, huwag kayong mag-aksaya ng oras para sa pagluha at pag-iyak. Bakit hindi nyo na lang i-improve ang sarili ninyo? Bakit hindi nyo na lamang ayusin ang inyong pagkatao? Okay, sa parang yan, mga kamamay, magiging busy kayo. Magiging busy kayo sa paghahanap ng pera, pagtatrabaho. Okay, kung hindi nyo po iisipin ng isang lalaki, babaguhin yung pag-iisip ninyo, palaging hindi dapat sila iniisip, mas mabilis po ang paglimot ninyo sa kanila. Okay? So, the more na palagi nyo siyang iniisip, napakahirap yan Lagi na lamang yun ang nagiging bukang bibig ninyo. At kapag lagi siya ang bukang bibig ninyo, parang masasanay ulit kayo na sa araw-araw dapat siya yung nakakausap ninyo. Dapat siya yung nakikita ninyo. Dapat siya yung nakakayakap ninyo. Ayokong mas magtagal pa doon ang inyong relasyon kung wala na talagang patutunguhan pa. Kung iniwan ka, hayaan mo. Kung pinagpalit ka, hayaan mo. Ang kailangan mo lang gawin dito is baguhin ang itinatakbo ng inyong isipan. Para sa ganon, walang lalaking iisipin, walang lalaking tatakbo sa inyong isipan, magiging smooth na lang ang proseso. So, yun lang muna sa ngayon, mga kamamay, mga bagay na kailangan nyong gawin
upang madali kayong makalimot sa isang lalaki. So for more video and love advice na kagaya nito, don't forget to click the subscribe button at mag-like sa video ito. So paano mga kamamay? See you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.